Hello guys! Welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Kung bago pa lang sa ating channel, pahit na lang na subscribe po to, notification bell. Yan, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Okay, so this is for the sign of Virgo. Check mo yung iyong natal chart ha. Kung gusto mo magpabook ng reading sa akin, astrological, tarot reading, palm reading, may mga available pa tayo. Check mo na lang dyan sa TikTok shop ko, Unipree. Okay? So, let's start. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Kunin muna natin yung mga main energy ninyo. This is love reading, ha? Okay, you do have your distant horizon. And para sa person mo, you do have your house. What's with the distant horizon? Distant horizon is clarified by the codependency. And what's with the house? House is clarified by the love yourself first. Okay. Pwede magkapalit-palit ang role, ha? Okay, sorry about that. Uminom lang ako. So, from time to time, umiinom po talaga ako, guys. So, pagpasensyahan mo lang. Anyway, distant horizon and house. Para sa iba sa inyo, pwedeng may distance or pagkakalayo sa inyo nitong person na ito. And, ito yung side mo, ha? Ito yung person mo. Pwedeng yung isa sa inyo nasa malayo, milyaan layo. Pwedeng yung to the point na nasa ibang lugar pa, nasa ibang bansa pa, magkabilang mundo. Pwedeng ganun. And with the house, this is your person na pwedeng nagpo-focus siya ngayon sa kanyang sarili, sa pagmamahal sa kanyang sarili. And then while on the other hand, this is you na pwedeng the more na hindi siya gumagawa ng action, parang naano ka sa kanya eh. Let's say na-obsess, nag-iisip na parang kamusta na kaya tong taong to? Bakit walang paramdam? Bakit walang ni-haniho? And then I can see the house with a closed gate. So pwedeng yung person na ito is not being open for you right now. And yeah, and pwede nagko-concentrate siya sa kanyang sarili. And you could be dealing with someone na parang ang work niya or ang career niya is nasa home, or might be ang kanyang career ay pwedeng self-employed, so pwedeng hawak niya ang oras niya. Or kung hindi man, pwedeng yung career niya is contractual, pwedeng ganon. Or but anyway, hindi naman yun importante. Pwedeng career niya or vice versa, pwedeng ikaw yon. But, you know, yung feeling mo is like, hindi naman siya busy. Hindi naman siya busy kasi, well, if this is your side, yung iba sa inyo, ito side mo eh. Yun ang nasa isip ng person mo, no? Eh, kung ito yung person mo. Pero kukunin natin itong side na ito na sa'yo. So, iniisip mo, hindi naman siya busy. Kasi, 'di ba? Ang career niya nasa home lang, hawak niya oras niya. Bakit hindi niya magawang mag-update, magsabi sa akin, makipag-communicate, whatever. So, you are questioning this person right now sa maybe because in the past hindi siya ganun, no? You see this person as maybe the first one na nakikipag-connect sa'yo in the
in the morning, no? So when you check your phone, when you when you check your phone, or pwedeng pag nagpunta ka sa social media, meron agad post or may story or something about this person na nakakakuha ka ng idea kung kamusta siya. Ngayon, ni Haniho, wala. So, you are like, or the more na nagkakaroon ng pagkakalayo sa inyong dalawa, the more na parang naaapektuhan ka sa connection ninyo. Okay? So, kunin natin ang mga messages pa dito. You do have here, may nagdidikta sa akin. Walang magawa. And then, judgment. And you do have here, twin flame. Bottom of the deck is move on. Okay? Wait lang guys, iinom lang ulit ako. Okay. So, I feel like, pwedeng sa ngayon, ikaw ay may mga dahilan or may ibang tao na nagiging dahilan para wala kang magawa regarding sa connection na ito. No? Pwedeng, maybe may nagsasabi sa'yo ngayon to move on. Maybe your friend, or if you are dealing with someone who is in a relationship. Yeah, maybe that, no? May karelasyon yung person mo. So, ngayon, iniisip mo na mag-move on kasi may nagsabi sa'yo, mag-move on ka. Or ikaw ito na pwedeng in a relationship, and then, parang wala kang magawa ngayon, pwedeng you need to move on because of this relationship na involved ka, no? Either because yung person na kakonect mo is aware about the connection and siya mismo ang nagdidikta sa'yo, or ikaw ito na nagsasabi na sa sarili mo, hindi pwede. Diba? And because of this, maybe mas nagiging malinaw sa'yo ngayon na ang connection ninyo is a twin flame connection. Kasi bakit ang hirap? Especially kung ikaw ay nasa isang relasyon. Bakit ang hirap? Bakit kailangan kong maisip yung tao? Bakit kailangan kong mahalin yung tao? Na napaka-limited lang naman ang naging connection namin noon. Yung iba pa nga, when it comes to twin flame connection, napaka-rare. Hindi ko naman i-judge yung ibang twin flame connection, pero most of the twin flame connection na alam ko is hindi naging sila. Hindi naging sila. It's like the universe, like, dumating itong taong to and then boom. Nung nawala siya, doon mo marirealize. Tapos another reconciliation, reconnection, nandun pa rin yung push and pull, nandun pa rin yung parang ang hirap, parang, there's something na parang magigising sa'yo, or magagawa mo with this person, or may mangyayari doon sa reconciliation na yon, pero hindi pa rin magtutuloy doon. 'Di ba? May pull out na naman. So, eto nakakapagpatibay sa iyo na parang nagigising ka na sa katotohanan, maybe may mga realizations ka na twin flame ko nga yata tong taong to. Kasi ang dami naming similarities, ang dami naming pagkakapareho. Even yung pagmumukha namin may pagkakapareho. And guys, if you don't see this person as your twin flame, wag mong kunin yung part na yun. Pero the judgment, this is awakening. Judgment is like nagising ka. Kasi there's an epiphany sa connection ninyo. And I feel like nagising ka sa connection na ito. Okay? The more na nagiging close yung kanyang door, or the more na nagra-run siya or umaalis siya sa connection na ito, wherein hindi naman niya dati ginagawa yan dahil pwedeng in the past siya yung positive. You do have here
stay optimistic. Siya yung naging positive. But then, with the deception, so pwedeng hindi ka naging totoo sa sarili mo. So, the effort, you do however make the effort. So, maybe yung effort na ginawa ng person na ito is nabaliwala. And, pwedeng hindi ka nakipag-coordinate, nakipag-connect or what. So, you do however release your ex. The way I'm saying this now is that itong person na ito ay nire-release ka or hindi ka niya binibigyan ng attention, pansin, or maybe this person even block you or even pwedeng sinarado niya na yung pintuan niya ngayon sa'yo. Hindi na siya ganun ka-open. Okay? So, eto muna pala. Kukuha din tayo sa side niya. Messages from this card. Hopefully, nagugustuhan mo yung aking card. That is my personal card. Ako po mismo ang gumagawa niyan. Because, may mga specific messages dito. Binago mo ako. Okay, so this is your person. Soulmate. Yeah, this could be your soulmate, your twin flame. The moon. Okay. And then, bottom of the deck is 69, 96. Yeah, this is a twin flame number or a balanced number, yin and yang. So, actually, ang mostly number talaga ng twin flame is 1111. But then, 69 is also showing as a twin flame number for me. Ikaw, why do I keep on getting this card? Hindi pa to ready. Hindi pa siya ready dahil mamaya ko pa siya gagamitin. Anyway, binago mo ako. So, might be, itong person na ito, nagkaroon nga ng pagbabago sa kanya. And kaya siya nagkaroon ng pagbabago dahil nga sa mga naging actions mo in the past. No? Especially kung gumawa siya ng action in the past, binaliwala mo. So, yung person na ito, wait lang, ano pang silbi ng ginagawa ko kung wala rin naman palang future sa atin? Like, maybe there's some kind of ending or maybe closure, no? Na naging dahilan para mag-shift or magpalit ng frequency or ng direksyon itong taong ito. Like, can you see the picture here? There's this. Diba? There's this babae na parang there's choices and pwedeng in the past ang choice niya is papunta sa'yo. So, maybe may mga ginagawa din naman siyang action to do that, to, be more possible yung connection sa inyong dalawa. Kaya lang, some of you, hindi nag-work out. Hindi nag-work out. And then, ang nangyari is that you lose this person. No? Nasanay ka na siya yung gumagawa ng action. Nasanay ka na siya yung chaser sa connection to. And then, I don't know about you, but maaaring dahil dito sa may nagdidikta sa akin. Ito yung naging rason. Guys, kung ang situation mo is wala namang ginagawang action tong person na ito, this is not your reading, ha? Kasi the way I say this, may action siyang ginawa. May action siyang ginawa in the past. So, kung ikaw ito sasabihin mo wala siyang ginagawang action, ako nga yung gawa ng gawa, maybe this is your side, kung ikaw yung gawa ng gawa. Pero kung pareho naman kayo walang ginagawa, may something lang, may nararamdaman ka lang na this is not your reading. Honestly, hindi ito ang reading mo. Okay? Kasi ayoko mag-expect yung iba. As much as possible, dun tayo sa makaka-relate. And the moon, Pisces energy, this is like silence, katahimikan about this person. So, pwede nagkaroon ng tahimik na connection sa inyong dalawa.
And dahil nga nagkaroon ng shifting, nagkaroon ng pagbabago. Tell me more about this connection. Wait lang guys, i-shuffle ko lang. Spirit guides, angel guides, messages for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have here, pinagmamalaki kita. Pinagmamalaki kita. You're the best. And you do have here martilyo. And destiny. Yan. Destiny, twin flame, soulmate. Kunin ko na rin yung sa side ng person mo. Birong totoo. You do have here, universe na ang bahala. Okay. Araw at gabi. Oh, wow. Araw at gabi is showing to me as like the sun and the moon. So, pwedeng ano, ang tawag dito, pwedeng may pagkakalayo nga kayo or distance, isa sa main reason, or maybe this could be a twin flame connection. High chance na twin flame connection ito. Or soulmate connection. Anyway, inom lang ako ulit. You do have your pinagmamalaki kita. So, you're the best. I feel like, itong person na ito is, kung hindi man ngayon, minsan mo na siyang pinagmalaki. Or pwedeng continuous pa rin. Like whoever, mga kaibigan, yung mga, alam mo yun, yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, or kung sino man ito mga nakakausap mo na pwedeng lagay ang loob mong sabihin sa kanila. Yung tungkol sa person na ito, or ikwento siya sa iba. There's this energy that you are proud of this person. Kung ano yung mga na-achieve niya, na abot niya, pangarap niya, etc. And, or, maybe regarding sa connection ninyong dalawa. Martilyo is here, so, I feel like, tinatry mong i-work out ang sarili mo, ayusin ang sarili mo. Kasi, saan mo nagiging inspirasyon mo itong taong ito. No, na parang kailangan ko maging better kasi maayos yung person ko eh. So, kailangan maging kasing ayos ko siya. You have your destiny, so you see this person as your destiny. The one for you. The one na na parang kami talaga dapat eh. Ganun. And with the birong totoo. So, this person, I feel like, in the past, pwedeng may mga sinabi siya sa'yo na it's joke lang. Pero, in reality, yun na pala talaga yun. Totoo pala yun. And, with the universe na ang bahala, like what I've told you, umiiwas itong person na ito, lumalayo itong person na ito because, parang, ano na lang siya, ang thinking niya na lang is kung tayo. Kung mangyayari. Ayoko na ipilit. Ayoko nang kontrolin ang connection nito. I don't want to be in control. Diba? And I feel like if this is a twin flame connection, pwedeng itong person na ito, itong side na ito, kaliwa, is nandun na siya sa side or nandun na siya sa part ng surrendering part.
So, twin flame connection is napaka-complicated talaga na connection yan. Kung wala kang twin flame, ayaw mo or hindi ka matutuwa, hindi mo gugustuhin na mapunta sa isang twin flame connection because that connection is very complicated and worst. Ayan, ang description ko talaga dyan is worse than telenovela. Usually sa telenovela, napaka complicated, 'di ba? Pero itong twin flame, nako, mahirap talaga. Anyway, so this person is in a way nagiging surrendering na siya, nagsusurrender na parang hindi niya gustong magtuloy ang connection ninyo. It's just that nag-focus na siya sa sarili niya, alam mo yun. Parang, kung mangyayari. And I feel like yung person mo, alam niya ang mangyayari because the way I see this is mas nagigets niya yung connection na ito sa inyo. And you do have your third party, so there's a third party relationship, and guess what? Followed by karmic relationship. So, kung may third party na involved, high chance sa side mo, it's a karma. It's something na dapat may mga lesson kang matutunan dyan. You do have your lessons. Third party, karmic relationship, that's a lesson for you na dapat mong matutunan. May mga lesson dyan sa taong yan na dapat kang malaman, matutunan. Yun na, as simple as yung lumayo tong taong to, pwedeng na-realize mo na ang connection ninyo dahil dito sa person na ito. Like, ito, nagpapahirap, nagpapakomplikado. Yung iba sa inyo, if this is a twin flame connection, spiritual connection, pwedeng kaya ka magigising with the use of this person na rin, di ba? With the third party. Meron pa rin siyang gagampanan sa buhay mo. Kasi hindi naman ikaw magigising sa connection ninyo without this pananggulo. And you do have here alak, sigarilyo, barkada. So, this is like a toxic connection. Minsan lang masaya. And katulad ng isang intoxicated, katulad ng isang paglasing, no? I don't know kung nagiinom ka, pero pag nakainom, this is the feeling of the third party. Masaya tayo ngayon. Pero after ng mawala na yung lasing mo, tapos na yung eksena, tapos na kinaumagahan, nandun na yung awakening mo, yun doon magigising ka na na parang, ano ba yan? Parang gusto ko nang bumalik sa bahay ko. Gusto ko nang umuwi. And maybe this is your home. This is your house. Diba? Your main person is your house. Ito yung house mo. And you want to go back to your person. Maybe akala mo yung comfort mo or yung saya mo makukuha mo dito sa third party, sa third person na to, sa person na kakonect mo ngayon. Akala mo sa kanya magiging masaya, yung pala hindi. Kasi kung ano man yung mga naibigay sa iyo nitong taong to, lesson lang yon. Saglitan na kasayahan lang. Deep inside, nandun yung longing mo na I don't like this anymore. Hindi ko to, of course, ikaw ba naman? Yeah, anyway, you do have your Zelda also. Zelda, disregard the word, makakalaya na ako, but some of you, nakakulong ka pa ngayon, Zelda, this is what you want, yung makalaya ka, and might be, nakakulong, so, you are trapped in a situation, a third party situation, yeah. Anyway, what will happen in the near future sa connection na ito? What will happen in the near future sa
connection na ito. Kukunin ko na yung mga cards na kailangan, guys, para medyo mabilis tayo. Gift. Please take me. You do have here the Empress. The Lovers. And gusto ko sana kausapin ka pero di ko alam ang sasabihin sa'yo. You do have here the Hermit. Okay. And at the bottom of the deck, hindi ko alam ang gagawin. Naiipit ako sa sitwasyon. Wait lang. Inom ulit ako. Ayan. And kukuha na rin ako ng card dito para medyo mabilis siya yung reading. Ikaw lang ang nasa isip ko. You do have your question mark. Sino ba sa inyo? One more card. Lagi kong sinesearch ang pangalan mo. Okay. Ikaw ang sana ko. Sana makita kita. And you do have here Tulay. Bottom of the deck is Saranggola. Okay. I feel like in the future, this is a future, nandito na tayo sa future part of the reading or outcome. Gift. I feel like there's this need or feeling na parang gusto mo mag-open up sa taong ito in the future. You want to tell this person how you truly feel. Itong the Empress dito, there's the planet of Venus. Actually, nagpakita siya ng reversal, and ang reversal niya actually is there's a block. Ayan, no? Creative block and dependence. Overprotective. So, maybe there's a person in your life na nagiging overprotective sa'yo. Kung hindi man, maybe with a clever creativity block. So, pwedeng yung universe nagiging creative nga siya pagdating sa paglalagay ng eksena or tension dito sa connection na ito. Marang may may sitwasyon na parang nagpapahirap lalo sa'yo. You do have here, hindi ko alam ang gagawin. Naiipit ako sa sitwasyon. So, this is you na pwedeng hindi mo alam ang gagawin mo. How to open up dito sa person na ito. Paano maipakita or ibigay sa kanya. Like, you have something na deep inside, alam mo talagang ikakagulat ng person mo. Kasi matagal mo yung itinabi, itinago, or hindi sinabi. So, in the future, nandun yung paghangad mo na mabigkas or masabi iyon sa person mo. Ayan. And you do have here, ikaw lang ang nasa isip ko. So, in the future, you're still thinking and thinking and thinking about this person with a question mark. Ang dami eh. Kasi yung question mark is like, ang dami mong tanong. Maybe hindi lang regarding sa kanya or tungkol sa kanya. Pwedeng regarding sa connection ninyong dalawa. Ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganon. And you do have your sino ba sa inyo. So, with regards to your choices, hindi mo alam kung sino ang pipiliin, but you know what your heart or who your heart wants. Diba? And what your soul really desires. Alam mo yan kung ano yung gusto ng puso mo, ng soul mo, and yung calling mo. Alam mo yun eh. Pero it's just that, in reality, in the 3D, hindi mo alam kung paano isasabuhay yung gusto ng puso at isipan mo. Or ng puso, or, yeah, if you feel like this is destiny, pero paano? You know? Alam mo yung destiny, hindi siya kusa, hindi siya biglaan dadating. Meron pa rin talagang choices eh. And you do have here, lagi kong sinesearch ang pangalan mo. So,
some of you, you will be searching more about this person. Kasi nga, pwedeng hindi na siya nagpaparamdam eh. Wala na siyang niha-niho, wala nang communication, wala nang connection. Maybe you're searching more about this person, or if not, maybe regarding sa connection ninyo, with regards to twin flame soulmate. So, pwedeng mag-search ka ng whatever na may kinalaman doon. And some of you, pwedeng you will be doing some kind of research, maybe regarding astrology, tarot reading, etc. Spiritual research. Or, yun nga, pwedeng may kinalaman sa connection ninyo. And yung iba, pwedeng you will be searching more tarot reading sa YouTube, sa Google, you know, because you want to know more about this person. Parang gusto mo ng more. Gusto mong masagot yung mga nakatanungan mo or what. Gusto mo ng clarity. This is you wanting more clarity. Although nagising ka na, ang gusto mo clarity sa connection ninyo in the future. And that's what I am seeing here sa side mo. Napunta tayo dito sa person mo. You do have the lovers. So, this person loves you, pero pwedeng yung the lovers is yung pagmamahal na yun, ibinibigay niya sa sarili niya. And the lovers, that's Gemini energy. And that could mean na binubuo niya yung sarili niya. Like, sometimes kasi, pag gusto natin na ma-attract yung love, minsan ang kailangan lang natin is gawin ay ang mahalin ng sarili natin. And the way I see this person is trying to focus on his or herself. And yun nga, katulad na yun, inaano niya na lang pinapadala niya na lang sa hangin or saranggola. So, you know, this is like kung saan tangayin ang connection natin, de doon na lang tayo. Sige, go. Itong person na to is like the saranggola Alam mo yung saranggola. Imagine that your person is the one holding the saranggola. Saranggola is yung connection niya sa'yo. And you are the saranggola. Nagpapadala ka sa hangin. Diba? Kung saan ka dali ng buhay mo. Diba? And maybe yung hangin is, let's say, yun yung nag-handle sa'yo ngayon. Maybe another connection. Diba? Career. Kung saan ka tingin mong doon ka mas magiging maganda ang buhay mo, doon ka. Nagpapadala ka din doon Diba? And then yung person mo is maybe trying to control you, but you don't want. You want more. Gusto mo ng mas mataas. Sige. Tapos yung person mo dito is, I feel like nandun pa rin yung connection niya sa'yo. With the you know, yung tali ng saranggola. Hindi ko nakikita ang binibitawan. Ang mas nakikita ko is that, sige lang. Diba? Kung saan mo lang gusto. Diba? And, magiging masaya na lang din yung person na ito sa'yo. As long na sana, yung kumbaga, ang healing niyan lang is, maging masaya ka na lang kung nasaan ka. Sana okay ka. You know, sana you're always healthy, happy, and lahat ng best sa buhay ay makuha mo. Diba? Maging best version of yourself and everything. Ganun. And then, you have your, gusto ko sana kausapin ka pero di ko alam ang sasabihin sa'yo. So, etong person na ito is still wanting communication sa'yo. So, of course, lalo na sa twin flame connection, gusto pa rin niya ng connection, ng communication. Yun nga lang, hindi na niya pinipilit. Lalo na with the hermit. So your person is in a hermit mode in the future. And you do have here, ikaw ang sana ko. Ikaw ang sana niya. Sana ikaw ang kasama ko ngayon. Sana ikaw ang kausap ko. Sana may mga pinag-uusapan tayo regarding sa plano natin. Sana kasama kita na binubuo yung future, and also sana makumpleto natin ang isa't isa para matuloy natin or magawa natin talaga yung purpose natin sa mundo. Like that. Ang dami niya sana You do have your sana makita kita, yan. Ito yung pinaka sana niya ngayon. Sana makita kita. Diba? And you do have your tulay. So,
I want to clarify this. What's with the tulay? Clarify the tulay, please. This is, clarified by 3 cards. Twin flame. Yeah, this could be a twin flame connection. And magnifying glass. And you do have here, nagsisisi ako. Inom lang ako, guys. So, I feel like, with the magnifying glass, kumpara sa'yo, mas malinaw sa kanya yung nakikita niya. Regarding sa connection ninyong dalawa. And, or, mayroon ka ring magnifying glass dito eh. Kaya lang maliit yung sa'yo, ayun. Nasa search. So, ibig sabihin, pwedeng regarding sa mga na-research mo, mas marami siyang nare-research sa'yo in the future, or maybe in the past, na-research niya na yung tungkol sa inyo. So, alam niya na, mas may clarity para sa kanya. And, I feel like nagsisisi ako. So, noon pa man din, I feel like may mga pinagsisisihan nitong person na to. Pero, in the future, nandun pa rin yung pagsisisi niya. Pero, mas more on tanggap na niya. Yun ang nakukuha natin. And you do have here, hanger. So, itong person na to is, with the hanged man, hanger kind of energy. Parang, na lang siya. Naghihintay na lang siya na, sabihin na natin, okay na siya. No, in the future, naghihintay na lang siya matuyo. Kumbaga sa isang damit. Dati, lagi siyang luhaan, lagi siyang basa. Ang unan, mukha niya, ganun. Kakaisip sa'yo. Ngayon, nanihintay na lang siyang matuyo. And then, and you do have here, new beginning. So, I feel like this person is waiting for a new beginning sa inyo. Pwede nagkaroon ng matinding bagyo or big change or ending sa connection na ito na pwedeng masakit para sa person mo, but, hindi naman pwedeng laging mag-focus sa sakit. So, nakikita natin, nagpo-focus siya sa sarili niya. And, I feel like I need to get advice for you. Bigyan kita ng advice. Okay. Wait lang ha. Ayusin natin. Again, guys, if you want clarity sa iyong connection with the person that you're dealing with, feel free to search me sa TikTok, Unipri. Okay. Dati kasi, yun eh, unicorn ang nakalagay. But, unfortunately, nung kumukuha na ako ng, business name, i-register siya sa, sa online, ba yung tawag dito? Ulyanin ako, guys. Basta yung para i-register mo yung business name, hindi pwedeng ilagay yung unicorn. So, Unipri na lang, guys. Anyway, na-share ko lang. Anong advice sa'yo? We do have here, may pag-asa pa, kapit lang. Yin and Yang, number 69. So, lagi talaga nagpapakita yung number na yan. Kanina pa. You do have your Wheel of Fortune. You do have your nag-aaway kami dahil sa'yo. Please take me incomplete. Pangalawang beses na ulit nagpakita. And guys, marami itong masyadong card na to. So, yung dalawang card na nagpakita dito is kanina, nagpakita na siya. You do have your, lagi kong tinitignan ang picture mo, and, yeah, you do have your, sorry.
dinadaan ko lang sa tawa, pero ang totoo nasasaktan ako. That is weird kasi ang nakalagay kanina is pass sa bottom of the deck, which is iba ang meaning noon. But, you know, biglang may lumabas na ibang card, and this is the 2 cards, and so this is the card na kukunin natin. Dinadaan ko na lang sa tawa, pero ang totoo nasasaktan ako, mahal kita sobra. And I will not take this pass because tinabunan siya eh. Okay. So, kukuha tayo ng 3 cards dito sa green para ano natin yung naghahanap ng katulad mo. Lata. Question mark. Mag-iipon ako para sa'yo. One last card. Panalangin. And then you do have here Kalabaw at the bottom of the deck. Soulmate. Ayan, and hindi pa tapos. Doon natin i-end yan. Ngayon, ang advice sa'yo is may pag-asa pa, kapit lang. Like this connection is parang para sa'yo talaga eh. Para sa inyo talaga eh. The yin and yang, this is you. Ano ba? Sino ba? Diba? Kung may choices ka, sino ba yung tingin mong babalanse sa'yo? Sino ba yung tingin mo nagkakaroon ng saysay ang buhay mo? Sino ba yung tingin mong nag-i-improve ka, nag-i-improve din siya. Both of you are having growth, you know, together. So, ibig sabihin, mas maganda pa yung, like for example, pwedeng in the past, nagkaroon ng growth sa inyo, nagkaroon ng something sa inyo, may mga nangyari, may mga na-achieve kayo nung magkasama kayo, or may pagtutulungan sa inyo. So, you know, if that is it, then you should try to find the person na magbibigay ng balance sa buhay mo. Makakapagpakumpleto sa'yo. You do have lalo na if you feel like you're incomplete, parang may kulang pa. Lalo na kung feeling mo hindi ka kompleto sa kung nasaan ka ngayon, you have to find the one or go to the person na tingin mo siya yung kukumpleto sa'yo. Okay? And you do have here Wheel of Fortune. Gumawa ka ng pagbabago kasi alam mo, yung pagtingin-tingin sa picture, pag search, walang pagbabagong mangyayari dyan. Anong magagawa niyan? Wala, nga. You have to make a move towards this connection. Wait lang guys. Okay, so iinom ulit ako. Anyway, so ayun. Kailangan mong gumawa ng pagbabago sa sarili mo. And dito sa lata, the number na nakikita natin is 555, which is yung number talaga na alam naman natin, 555, it's an angel number. Pero yung number 5 kasi is sa numerology, it's about big change. Diba? Big change. At ang gagawa niyan ay ikaw, lalo na kung malinaw na sa'yo lahat, nagising ka na. Diba? Marami ka na lang tanong, pero nagising ka na, alam mo na, maingay na sa'yo yung mga angel numbers, maingay na sa'yo yung mga nangyayari, kumbaga malinaw na sa'yo na, oy, alam mo na kung ano meron sa inyo ng person na ito. Lalo na kung ganun. And you do have here, naghahanap ng katulad mo. So, if you feel like this person is the one na nagkakaroon kayo ng similarities, ang daming pagkakapareho sa inyo, pag tumingin ka sa kanya, para kayong pareho. Maybe this is your twin. This is your twin flame. Diba? Siya yung katulad mo eh. Pareho kayo ng mindset. Pareho kayo ng... Sometimes, medyo mahirap ito kasi kung ano yung ayaw mo sa sarili mo, yun din yung nakikita mo sa kanya, at yun din yung pinapakita niya sa'yo. So, actually sa twin flame, all you have to do is to love yourself. Kasi, yung mga pangit sa'yo, mga hindi mo gusto sa ugali mo, yun din yung ugali or meron sa person mo. There's twin flame energy. So,
kailangan mong tanggapin lahat sa sarili mo. Yung mga traumas mo sa buhay mo, pwedeng sumasalamin yun sa kanya eh. Kaya mo pinupush, kaya mo tinutulak kasi teka lang, parang nangyari na to dati eh. Parang ganito yung childhood traumas ko eh. Parang nakikita ko dito sa taong to, ayoko maulit yun, ayoko ganito ganyan. So you're pushing this person away kasi ayaw mo maulit yung mga hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo. Yun ang totoo yan. Yun ang totoo niyan. And alam mo yung yung kumikinang-kinang sa mata ko ngayon dito is the period. Which is, the period is an ending of the sentence. Sa isang sentence, tinatapos siya ng tuldok. So, ibig sabihin kung ano man yung mga past, yun, dito na natin ipapasok yung past is past. Ayan, no? Past is past. And lagi kita naaalala, maybe lagi mo naaalala yung past mo eh. Maybe dito sa person na to, mahal mo siya pero there's something sa inyo na parang ang hirap i-connect kasi naaalala ko yung nakaraan ko. Naaalala ko yung mga trauma ko. Ayoko maulit yun. 'Di ba? And all you have to do is put a period in it. Kailangan mo tuldukan. Past is past, nangyari na, tanggapin mong nangyari na. 'Di ba? And you do have your mahal kita sobra, dinadaan ko lang sa tawa pero ang totoo nasasaktan ako. Diba? You're not being honest to yourself. This is you. Dinadaan mo lang sa tawa. Yung buhay mo tuloy-tuloy lang pero deep inside nasasaktan ka. Alam mo yan sa sarili mo. Be honest to yourself. And you do have here, nag-iipon ako para sa'yo. So, the advice for you, mag-ipon ka. Do something. Diba? Love yourself. Tanggapin mo yung twin flame mo. If this is your twin flame, if you feel like siya na nga yun, tanggapin mo. Kasi if you don't love the person, you're not loving yourself. Kasi technically, twin flames are iisang tao lang, iisang soul, iisa lang ang soul ninyo. So kung hindi mo siya tatanggapin, hindi mo tinatanggap fully ang sarili mo. And you do have here panalangin. So, pray. Also, kung sino yung mas naglalapit sa'yo sa Panginoon, doon ka. Yun yung pinakahuling advice sa'yo. That's it for now. Thank you for watching. And the kalabaw here is, and soulmate, kaya mo yan. Ikaw pa. Kalabaw ka nga. Kung tawagin, parang lahat kaya mo. Diba? Ikaw pa, hindi mo kakayanin. And also, may nakikita akong, message dun sa kalabaw. I don't know if this is something na parang joke lang. Maybe once in your life, nagkaroon kayo ng pag-uusap nitong person na ito regarding, pag pinagtabi tayo, ang tingin sa akin ng tao, magsasaka. Tapos ang tingin sa'yo, ikaw yung kalabaw. Parang ganun. Something to do with that. Or maybe you're joking with each other regarding, itsura. Ayan. May mga laitan na nangyayari. So if this is you, this could be your reading, guys. So anyway, thank you for watching. I really do like the energy, the reading na nakuha ko dito. Napakakulay. And also, this is the first time na ginamit ko tong green card, green deck. So if you like more of this kind of reading and gamitin ko ito madalas, itong cards na ito, feel free na i-comment yan dyan sa baba. Ma-appreciate ko yan. And thank you guys for watching. I love you all and bye-bye.